Dahil hindi pa kami pwedeng magdagat, nag-staycation na muna kami ng mga bata dito. So dito sa pinuntahan pala namin ay punong-puno. Tignan nyo naman, diba? Napakadaming tao. Bakit pala hindi kami pwedeng magdagat ngayon dahil si firstborn ay gagraduate at mangingitim siya sa graduation at ayoko naman yon. Minsan lang yon, isang beses lang yon, grade 6 yon. Kaya naman ayoko siyang mangitim. Gusto ko maayos naman yung mukha niya doon sa graduation niya. Dahil last time nung nag-recognition sila dati ay pinagdagat namin. Dahil hindi pa naman nila bakasyon yon. Tapos nagdagat kami. Sobrang itim talaga ni firstborn. Pangit niya sa picture kaya hindi na mauulit yon. Bali hindi pa pala bakasyon yung mga bata sa school. Bali may mga pasok pa sila. Hindi pa sila nakapag-exam ng third trimester nila. Kaya naman may pasok pa sila. Kaya hindi pa talaga kami makapagdagat. Pero meron na kami nakabook na magdadagat talaga kami. Pero hindi na muna ngayon. Sa bakasyon na talaga ng mga bata. Bali sa birthday na rin ni daddy yon. Sinabay-sabay ko na. So ayun, nag-enjoy naman yung mga bata nung nandito kami. Maganda-ganda din yung pool nila. Yun nga lang, ang sabi ni second born ay nasaktan daw siya dahil may tiles daw nakaangat. Kaya naman ay nasugatan siya. Sabi ko dito sa dalawa ay picturean ko silang dalawa dahil ang ganda ng sunset. Tapos signan nyo ang cute-cute nitong dalawa na to. Nung una ay nakukitan pa ako sa dalawang to dahil medyo nakikinig pa sila ng mga oras na yan. Pero medyo nung gabi-gabi na talaga naman naubos talaga ang pasensya ko. Ako lang yung mami tawag ng tawag sa mga anak nila. Nahihiya na nga ako kakatawag kay second born at third born dahil nga dahil napakakulit nila. Natatakot ako baka malunod sila. At nangyari na nga talaga ang kinakatakot ko. Ayun nga, nalunod ito si second born. At hindi lang si second born pati sa third born. Una palang nalunod sa third born tapos ayun nadala siya. Hindi na siya pumunta sa malalim. Pero tingnan nyo muna yung sunset. Napakaganda, diba? Napakaganda naman talaga. Ayun, nung nalunod na sa third born, medyo nag-behave na talaga siya. Pero talagang grabe, naubos talaga yung pasensya ko. Sabi ko kasi dito kay third born na wag siya pupunta doon sa malalim. Dito lang siya sa may mga pambata kasi hindi niya naman kakayanan dahil malalim naman talaga doon. At sa second born naman talaga nakita ko talaga sa mata kung paano siya nalunod. Katigasan talaga ng ulo. That time, nung nalunod pala sa second born, nandun yung kuya niya at hindi na malaya nung kuya niya. Yung kuya niya, nandun sila sa malalim. Tapos ito naman sa first born, hindi niya namamalaya na sa likuran niya si second born. Kakapit sa kanya. Tapos parang naglalaro sila na wala sa loob ng kuya niya ni first born. Lumubog ito si first born. Yung nagpigil ng hininga, yung lumulubog sa tubig. Siyempre, nung lumubog si first born, kasama din si second born. Tapos ayun na nga, nalunod-lunod na talaga si second born. Talaga, alam niyo yung kaya niyo, yung sinusurvive niya yung sarili niya para wag siyang malunod. Ginagawa niya kapag nare-reach niya yung floor, umaangat siya, yung tumatalon. Pero nung tinawag ko naman si firstborn, agad naman niyang naiangat to sa secondborn. Guys, ayun, nadala na talaga to sa secondborn. Hindi na siya bumalik sa malalim. Kaya naman talaga, kahit maraming tao at naririnig ako, pinapagalitan ko talaga to sa secondborn. Kasi sabi ko, ayoko mangyari sa kanila. Na mangyari sa kanila yon, yung malunod sila. Hindi sila nakikinig sa akin. Gusto niyo munang maranasan bago kayo makinig sa akin. O ngayon nadala. Tapos sabi ko, pumunta siya sa malalim. Ayaw niya na pumunta sa malalim. Dahil nadala na siya, ayaw niya na pumunta sa malalim. Kaya nandito na lang sila sa gilid-gilid. Pero talaga naubos talaga yung pasensya ko doon. Talagang sinasabihan ko siya kahit may mga nakakarinig na pinapagalitan ko yung anak ko. Sabi ko, ay deserve mo yan. Deserve mo malunod kasi hindi ka nakikinig. Sabi ko malalim, hindi mo kaya. Meron naman silang floater pero sabi nila ayaw nila mag-floater. O diba, hindi kami nag-floater kasi tiwala ako sa kanila na makikinig itong mga anak ko pero hindi sila nakinig. Ngayon sabi ko, hindi ko na makukuha yung floater kasi doon pa lang sa room sabi ko magdala na ng floater pero ayaw nila. Hindi sila nakikinig sa akin dahil kaya naman daw nila at makikinig daw sila sa akin. Yun naman talaga yung usapan namin makikinig sila sa akin. Pero hindi sila nakinig. Tapos ayun nga, nalunod na nga. Bakit nga pala nalunod sa second born na nawala sa mata ko? Dahil nung time na to ay yung mata ko parang hindi ko mahati kung paano ko gagawin yung tingin. Dahil yung Grab driver ay tumatawag na sa akin, umorder pala ako ng pagkain sa Grab. Tapos ito daddy, kinokontak ko. Kasi sinasabi ko, yung Grab driver ay nasa baba na hindi ko makontak dahil mahina yung signal ko. Tapos yung Grab driver tumatawag sa akin. So ngayon yung isip ko, yung mata ko, hindi ko na maalam kung saan ko talaga i-focus. Nakita ko na lang talaga sa second born, lumulubog na talaga siya tapos sumatalon-talon. Tapos sobrang init talaga ng ulo ko ng mga oras na dahil yung Grab driver, naaawa naman ako, nag-iintay. Daddy naman hindi ko siya makontak pero bumaba na siya para kunin yung order namin. Tapos ako naman naaawa ako sa Grab driver kaya naman binigyan ko siya ng tip na 200 dun sa may app. Hindi na lang yung Grab driver nag-message sa akin na na-receive niya na yung pagkain. Tapos si daddy hindi ko siya makontak. After ko naman masettle yung kay daddy tsaka sa may Grab driver kasi umorder lang ako, nagpag-grab ako dito sa may hotel. After ko masettle talaga naman nakahinga na ako na maluwag pero sobra talaga naiinis pa rin ako that time dahil sa second born nga ay nalunod. So ayun lang sa mga oras na yun, sabi ko nga kay daddy sa susunod ko magche-check-in ako na lang, hindi ko naisasama yung mga bata pero sabi ko lang naman yung pwede ko gagawin kasi naaawa pa rin ako pag hindi sila kasama at wala akong peace of mind pag hindi ko sama yung mga anak ko. Gusto ko kasama ko sila kahit saan ako magpunta. Kahit sobrang kukulit ng mga to, nauubos yung pasensya ko. Gusto ko talaga silang kasama kahit saan ako magpunta. At ito talaga yung gusto ng mga bata, yung lagi kami nag-i-staycation. Meron pa kaming ini-staycation at gusto rin nilang balikan at nag-enjoy sila. Pero sabi ko dito naman maiba naman tayo para makanood tayo ng fireworks. Sasunod kami ng fireworks at nag-enjoy naman sila. Ito yung time na konti na lang yung mga tao tapos ito si second born tsaka si third born, behave na sila, hindi na sila yung pupunta sa malalim. Yung parang pasasawayin ko pa, tatawagin ko, hindi na, nadala na sila. Sobra talaga silang nadala, hindi na sila talaga pumunta dun sa malalim. Talagang, ayun na, behave na sila nung, ayun, nabigyan sila ng lesson. Pero ako bilang nanay, pero ayoko kasi magkaroon ng ganun Pero ayun
nga, parang kailangan talaga ata na matutunan ng mga bata yung magkaroon sila ng lesson. After nun, hindi na sila pasaway. Gusto pala nila na dadala muna